Ma'am, Malacanang has been accused by Davao Acting Mayor Sebastian Duterte of ordering or pushing for the premature opening of an unfinished DPWH Coastal Road segment in Davao, despite safety issues. Number one, can the palace please clarify if indeed the president ordered for its premature opening? And USEC, were there also safety assessments or clearances that were obtained prior to the allowing of such premature opening? Ang napag-alaman po natin sa DPWH at sa Regional Office ng Davao na ang nasabing road, Coastal Road Segment B, ito po ay ang bukana papunta sa bridge, Bukana Bridge. At sinasabi po dito na ang initial agreement ay maaari pong buksan, passable, and 2 lanes. At maaari pong magamit sa umaga, 6 a.m. hanggang 5 p.m. Ang kinakailangan lamang din po natin ay ang kooperasyon mismo ng LGU ng Davao City para po maging maayos po ang pagdaloy ng trapiko. At sinasabi rin po na ang DPWH solar lights installation, ito po ay 2 to 3 days ay matatapos na po ang solar lights sa buong stretch at maaari na pong madaanan kahit sa gabi. Pero ang sasabi po natin, maaari po siyang daanan, especially kapag umaga po, ng 6 a.m. to 5 p.m. So ang kailangan lang po talaga ay ang kooperasyon din po ng LGU para maisakatuparan po ito para sa ikagaginhawa po ng ating mga kababayan. Ma'am, I understand that in 3 days, the solar lights will be made available, but given the other issues raised, like the lack or the incomplete traffic signages and, of course, the unfinished status, are there any directives from the President to DPWH to ensure public safety? Yan din po sinabi ni Sec Vince, lahat po ay tatapusin nila at sinabi nga natin, maaari man po ito talagang daanan sa ngayon. At muli, babanggitin ko po ang sinabi mismo ni Secretary Vince, prioridad ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kaligtasan ng ating mga kababayan kahit saang lugar, hindi lang sa Davao o sa Manila. So nangangako po ang DPWH na agad na magbibigay ng updates tungkol sa pagbubukas ng Davao City Coastal Bypass Road sa lalong madaling panahon. Alright mga kababayan, mag-re-react na naman tayo dito kay Auntie Claire Castro, no? Na ngayon po mga kababayan na hindi po natuloy yung sinasabi ni Pangulong Marcos Jr. Nung bumisita po siya doon sa Davao, no? Sa Bukana Bridge, nung December 4, sabi niya sa December 15 ay pwede na daw daanan, open na daw yung Bukana Bridge, no? Marami na daw dadaan doon mga kababayan. Pero kahapon, December 15, hindi nga po natuloy yung sinasabi niya. At ngayong araw din hindi rin natuloy, no? Dahil ang dami pa palang problema mga kababayan, no? Ang dami pang kulang, ang dami pang dapat ayusin nung daanan para mabuksan ito at safety ang mga taong dumadaan doon mga kababayan. Kaya itong si Mayor Basti Duterte ay nag-react dahil doon nga sa kanilang mga pronouncement nga premature nga mga kababayan, no? Hindi ko alam bakit na nagsalita ang Pangulo noon na marami pa palang kulang, hindi man lang siya brief ng official lang DPWH, no? Or kaya yung mga nandoon, yung engineer, yung contractor, kung sino man yun, hindi nagsabi na ang dami pa palang kailangang gawin yung area na yon. Kaya tuloy napahiya mga kababayan. Pahiya na naman si President Marcos Jr. dito sa kanyang mga sinasabi, no? Na hindi nangyayari mga kababayan sa totoong buhay. Kabaliktaran yung mga nangyayari doon sa kanyang mga sinasabi at sa kanyang mga ginagawa, no? At nung mga nakaraan pa sinasabi niya ganyan-ganyan, hindi naman totoo, no? Baliktad yung ginagawa niya. Iba rin mga kabayan doon sa kanyang sinasabi. Kaya consistent po si PBBM dito sa kanyang mga kasinungalingan, no? Sa aking opinion dito mga kabayan. At napansin ko rin dito sa mga statement, no? Sa mga sinasabi ngayon ni Claire Castro na tila bagay sinisisi niya or sinisisi pa niya dito sa LGU ng Davao, no? Itong hindi pagbukas ng Davao Bukana Bridge mga kababayan dahil sabi niya dito na pwede naman daw madaanan na, no, from 5 or from 6 a.m. hanggang 5 p.m. at kahit daw sa gabi pwede nang daanan mga kababayan. Ako,
kuha ko yung mga taga Davao, hintayin na lang nilang matapos tong kalsada na to at malagyan na ng mga street lights, no, at ito mga traffic lights, no. Huwag silang magmadali dito sa mga sinasabi ng mga taga Malacanang kasi sila naman yung dadaan dito, no. Napakadelikado rin po yan, mga kababayan, no. Dadaan ka dyan, wala pang ilaw at ongoing pa yung construction, yung mga electrical wires, no, hindi pa po naaayos, yung mga solar lights at kung ano-ano pang kailangan dyan, no. Saka na lang sila talaga pag maayos na or matapos na, saka na lang sila dadaan, no. At isa pang bagay, mga kababayan, para sa LGU ng Davao, no, kay Mayor Baste or kay Acting Mayor Baste ay wag nilang payagan na buksan nito, no, na ganito yung estado pa ng kalsada dyan, wala pang ilaw, may mga electric wires pa, no, kasi yung safety ng mga tao dyan, baka sisihin po ang LGU, mga kababayan ng Davao City, no, na baka may madisgrasya, wag naman sana, ay sila pa yung masisi, no, dito, mga kababayan. Kung sakaling meron pong mangyaring hindi maganda dyan sa daan na nag-early pronouncement na buksan na ganito ganyan sa December 15 ay madadaanan na, pero hindi naman pala mangyayari or hindi nangyayari, no. Nagdulot nga lang ng kalituhan doon sa mga taga Davao, no, at doon sa mga taga Mindanao na dumadaan dyan para maiwasan yung traffic dito sa downtown at sa iba pang mga main road dyan na sobrang traffic din ay nagbaka sakaling dito nga dumaan, no, or dadaan sa Bukana bridge, no, sa may coastal at yun nga hindi pa nga tapos, marami pang kulang at makikita natin dito, mga kababayan, no, sa picture na nandito sa gilid na nilagay natin, ayan, ongoing po yung construction nila dyan, mga kababayan, dito sa parting kalsada, no, na nagano pa sila ng semento, may mga ginagawa pa sa gilid, no, talagang ito po yung segment B na sinasabi, mga kababayan. Kaya para po sa aking opinion, no, mga kababayan, kung sa taga Davao, wag muna silang dumaan dito. Hintayin nilang matapos na ito at itong LGU, wag na po silang or wag nilang payagan, no, or wag silang pumayag na buksan ito kasi baka may madisgrasya, sila pa yung sisihin ng taong bayan, no, at sisihin sila ng Malacanang dito sa mangyayari. O wag naman sana, mga kababayan, no, isisi sa kanila at hindi pa ito na turnover, mga kababayan, sa LGU, no, ng Davao City. Kaya yung ano dito ay nasa DPWH pa po itong proyektong ito, no. Hanggat hindi ito matapos at hindi mo na ma-clear at hindi pa ma-transfer, no, dito sa LGU, no, ng Davao na sila na po yung mga ngalaga, ay wag na muna nilang payagan na padaanan, no, itong area na ito, no, sa Bukana, no. Tiis lang muna sila doon sa mga traffic area, no, doon sa mga sa downtown or kung saan man, doon na muna sila, huwag na muna silang dumaan dito kasi marami pang issue, no, ang dami pang kulang na kailangang gawin. So ano po masasabi nyo dito, mga kababayan, sa nangyaring hindi natuloy ang pagbukas or pagbubukas ng Davao City Bukana Bridge, no? Sabi nga ni Pangulong Marcos Jr. noong December 4 ay December 15 daw. We expect na marami ng sasakyan ang dadaan pero hindi naman po nangyari dahil marami pa palang problema, marami pang kailangan ayusin, mga kababayan, no? Ano po masasabi nyo doon? At pati itong sinasabi ngayon ni Claire Castro na kahit daw sa gabi pwede na daw daanan, mga kababayan, no? At lalo na pag umaga daw from 6 a.m. hanggang 5 p.m. pwede daw daanan. Kaso lang, ang problema daw sa LGU ng Davao City, parang wala daw koordinasyon, no? Parang sinisisi niya pa ang City Government of Davao, mga kababayan, no? So ano pa masasabi nyo dito? Please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.